I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again guys! Good morning! July 9, 2025 tayo ngayon. O yan, nakita nyo sa screen natin. Distribution of PCO Patient Transport Vehicles. Grabe! Oh, M goes! Ang dami niyan mga kababayan! Agay! Agay! Ganyan ang Pangulo. Ladies and gentlemen, Di ba guys? of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino NOFW, shoutout po. Tunghayan po natin ang Pangulo namimigay na naman. Yan Luzon, Visayas at Mindanao yan O, ayan si Mayor Isko. Medyo magkasundo yata ang dalawa mga kababayan. Ayan Wow. O, diba guys? Ano po ang komento nyo dito? Grabe na ito guys. Tatak Marcos talaga. Grabe yung malasakit niya yung pagmamahal niya mga kababayan sa Pilipinas, sa taong bayan, bawat region. M goes. Ang dami niyan mga bes. Nakakataba ng puso Sabi sa inyo kakaiba itong Pangulo na ito O, diba guys? Ano mga bes? Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters. Mga DDS, makikinabang din dyan. Sabi sa inyo, sabi ko abangan nyo ang mga magagandang programa, mga proyektong malalaki ni Pangulong Marcos Jr. Ayan na naman. Ay, nakakataba ng puso at nakakatuwa. Congratulations sa atin lahat. Lahat makinabang you see guys, sabi sa inyo kakaiba itong Pangulo na ito Thank you Lord. Thank you Lord talaga sa mga blessing na ibinigay mo sa amin. Lalo na sa Pangulo na ibinigay mo sa amin. Ayan Woohoo! Parang ang daming ginto mga kababayan. galing World Bank. Sa Asian Development Bank. Agay. Lumalabas na guys Yan kaya ang tubo ng ginto mga beswa na sinasabi nila. Hindi, isip ko lang yun mga bes. But anyway, ako sobrang thank you kay Pangulong Marcos Jr. talaga. Kaya mahal na mahal ng mga Pilipino itong Pangulo na ito dahil sa kanyang kawang gawa. O, diba? Social. Woohoo! Natutuwa ako talaga. Ayan Kung tatakbo ito guys sa 2028, ay sigurado. Landslide na naman. Hindi, totoo. Real talk tayo. Landslide na naman yan Wow. Grabe Dami nito mga kababayan doon pa sa gilid Woo! Sobra nakaka-overwhelm. Ang dami nito. Ilan kaya to? Siyempre, tatangkap na naman ng buong region ng Luzon, Visayas at Mindanao. In fairness naman talaga and kudos kaya kaya PCO. Itong naka-jacket. Oh my goodness. Diyan pa talaga sa grandstand. Ang dami niyan mga bes. Ay, nako. Diyan lang kakasya Wow. Grabe na ito. Masyado mo namang ginagalingan, Pangulong Marcos Jr., Sir, Mr. President. Ginagalingan mo magagalit na naman si Sara Duterte niyan Sasabihin niya Puro yan ang inatupag mo. Tayo ngayon
At yung 1 linggo po natin, tatapatan na natin yung mga nakaraang bigayan ng PCSO. Kaya itong taon na to, garantisado po, mabibigyan po natin ang lahat ng munisipyo, anuman pong class, 1 to 6, hindi po magmamaterial. Kakampi, hindi masyadong kakampi. Kung anumang kulay po, hindi po kami nagtatangi. Yan po ang bili ng Pangulo. Huwag hong politikahin ang healthcare. Tama. Malinaw po sa amin yon. At ganun nga po, at magpapasalamat kami, hindi lang po sa effort ng ating Pangulo, kundi sa effort din po ninyo sa pagsisikap yung makarating po rito. Alam po natin, galing ng Apari, meron po tayo, kahit sa, saan ba to? Batanes. Meron po tayong 3 for Batanes. At meron din po tayo, Region 1 to 5 po ito ang mga nandito dito, Mr. President. At maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng halaga sa event na ito. Hindi lamang pa ito itong simpleng pagtanggap, kundi ito po ay pakikiisa sa layunin ng Pangulo at sa inyo rin ang commitment ninyo sa inyong mga nasasakupan. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you, GM Robles. And now, may we request the President to lead the turnover of the PCSO Patient Transport Vehicle keys to the local executives to be assisted by GM Robles. Oo, si GM First, Robles may pala. we call on the mayors from Region 1 or the Ilocos region. Wow. Kudos naman kaya GM PSO pala yon. GM Robles. Grabe guys, ang dami. Tingnan nyo naman yan. Bawat barangay sa buong Pilipinas magkakaroon. Nakakamangha yan mga kababayan. Hindi ako makapaniwala dito sa ginagawa ng Pangulo. Iba talaga pagtatak Marcos. Biro nyo yun. Walang isang region lang. Hindi pwedeng isang region. Kailangan lahat para mga bes. Walang magsiselos. Siyempre sasabihin na, ganyan naman si PBBM Yung region 1 lang ang binigyan, kami hindi. Di ba? Ang isang ama, mga kababayan, wala pong And to receive the keys from the Ilocos region are Governor Cecilia Araneta Marcos of Ilocos Norte and Governor Ramon Guico III of Pangasinan. Wow. Ibig sabihin, ang isang ama kasi, wala pong sinisino-sino yan. Lahat ng mga anak niya, bibigyan niya. Di ba guys? Ganyan si PBBM. Siyempre, ama ng bayan yan. Pag binigyan lang ang isang bayan, magsisilos ng isa. Kaya lahat. Antindi, nakakatuwa. Pero guys, nakakamangha, nakakashock ito. Sobrang dami. Ito, pangalawang batch na ito guys. Last 2023, ang Pangulo nagbigay na naman. Pero I think mas marami ngayon. Naku, sang katerba yan guys, di ba? Ako kasi pag nakikita ko yung mga malalaking proyekto ng Thank you, Pangulo. Region 1 Governors and Mayors. OMG, kadami. Ako'y natutuwa guys. Next, may we call on the mayors from the Region 2 or the Cagayan Valley region. Wow. Natutuwa ako pag ganito, yung mga nakikita ko mga big projects ni Pangulong Marcos Jr., yung mga magagandang programa, talagang yung puso ko talagang full of happiness talaga. Kasi, hindi po nagkakamali ang taong bayan na binoto siya. Yung mga pangako niya, ayan, tinupad niya tuloy, sobra-sobra pa. 'Di ba? Sa kabila ng paninira sa kanya ng mga Duterte, mga DDS, tingnan nyo naman guys, ang balik sa kanya, sa kanila. Kahit ngayon, sinasabi ni Sara Duterte, namumulitika daw ang Pangulong Marcos Jr. Bakit? Tatakbo ba siya sa next election? Hindi Baliktad yata. 'Di ba? Kaya ina-upload ko ito guys. Gusto ko lang makatulong sa Pangulo to spread the good news mula sa kanyang pamumuno nang sa ganun makita ng taong bayan. At iyan naman ay napapanood nyo po mga kababayan. Wala man po tayo sweldo galing sa pamahalaan, hindi na kailangan po yun. No need. Ang importante, yung nakakatulong ka sa kapwa mo Pilipino to spread the good news. And now to receive the keys from Region 2 are Governor Edgar Aglipay of Cagayan and Governor Rodolfo Albano III of Isabela. Para ma-inform yung ating mga kababayan. Iyan ang purpose natin dito. Iyan ang intensyon natin. Spread tayo ng good news galing sa pamahalaan
para ma-inform ang taong bayan, at least may updates. Tayong lahat. Ganun lang kasimple ang tulong natin. Simpleng tulong lang po ito. Pero malaki po ang impact sa mamamayang Pilipino. Nang sa ganun, makita ng lahat na Thank you. Please exit to your left. makita nila na itong pamahalaang Marcos ay nagtatrabaho. Hindi puro pasyal-pasyal, bakasyon-bakasyon. Hindi po yun. Siya, action. With solution. Yan si PBBM. Talagang galing ng Pangulo, nakakataba ng puso. May we now invite the mayors from Region 3 or Central Luzon Region. Wow, ang dami. Nakakatuwa. Ang daming guys. Mga kagamitan. Ay, malaking mga itutulong yan, guys, In fairness naman talaga. Ang laking maitutulong yan. Sana po, alagaan nyo mabuti. Ayan, maalala natin si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga magagandang gawa. Para sa ating kapwa, mga Pilipino, shout out sa buong Pilipinas! Nanonood sa akin, agay, lalo na sa mga Marcos Loyalist supporters. Siyempre, natutuwa sila talaga. And of course, sa OFW, na mga Marcos Loyalist supporters, hello. Ayan, hindi, lahat na. Sa lahat ng mga Pilipino. Sabi ni GM Robles ng PCO, hindi, PSA. Tama? PCSO. Tama ba ako, guys? Ito walang kulay-kulay. Bawal politika dito. Ang namumulitika lang ngayon, yung mga DDS, lalo na si Sara. Magtutor sa buong mundo. Ay, nandyan yung gobernador namin. Nakita ko, mga kababayan. Wow, Yaho! Mayroon pala sila din, Mayroon din pala kami, guys, To receive the keys from Region 3 are Governor Jose Enrique Garcia III of Bataan and Governor Lilia Pineda of Pampanga. Ay, nandyan yung namin, guys. Ang gobernadora namin ay naka-blue na bisteda. Ito, ayan. Ito ang aming gobernador. Ito, kung di ako nagkamali, sabi yan. Gobernador. Oo nga, siya. Parang siya Siya ba? Hindi ako sure, guys, parang nag-iba yung mukha. Today is July 9, 2025 mga kababayan. Sabi po ng aking mga kababayan, lagyan ko daw ng date. Ayan. Para malaman. Kasi baka 2021 daw yan yung mga video ko. 2018 kayo naman, Hindi Thank you, governors and mayors of Region 3. Oo nga, yun yung gobernador namin. Oo, siya yata. Hindi ako sure, guys, Parang nag-ibang mukha, Sana all. Mapapasana all ka talaga. Mayroon kaya kami na mayor dito? Region 3 mayors, please exit to your left. May Region 3, oo nga. Kadami, Biro nyo yan, mga bes. Ikakarga nila sa sa barko. O kaya may driver sila. Diretso. Yan, Tatak Marcos yan, guys, Tatak Marcos yan. Kung ganyan sana ang mga pangulo noon, edi siguradong aasenso ang bansa natin. Dapat atupagin nila yung pagtulong, Again, pagsolusyon. thank you, Region 3 mayors. Diba? Pagsolusyon sa problema ng bawat region. Next, may we now invite the mayors from Region 4A or Calabarzon. Galing naman. Nako, grabe ang dami. Patient Transport Vehicle. Guys, baka hindi nyo alam, kompleto po ang kagamitan sa loob yan. Nakikita nyo? Kompleto po yan sa loob na mga kagamitan para sa mga pasyente. You see, mga beswa? To receive the key from Region 4A is Governor Nina Ricci Inares of Rizal. Wow. Shout out sa mga DDS. Nakikinabang din ang mga mayor nyo. Mayroon talaga yan, hindi pwedeng wala. Natural. Yan talaga.
Eh, di ba? Kaya mahal nila ang Pangulo eh. Dahil sa kagawang gawa eh. Yan, aba, nandyan si ano. Thank you, Governor Inares and Region 4A mayors. Aba, nandyan po si ano. So, si isang linggong pag-ibig. Si Madam Imelda Papin. Tukso, layuan mo ako. Gandara. Again, Region 4A mayors, you may exit to your left. Naku, kadaming mayor sa bansa. Ilang mayors buong Pilipinas, guys. Lahat magkakaroon. Biro nyo yon. May we Lahat, now invite in front the mayors from Region 4B or Mimaropa. lahat yan na magkakaroon. Oh, lahat yan mga kakilala ni Pangulong Marcos Jr. Talagang malapit sila sa Pangulo. Kaya naman todo suporta sila sa kanya. Dahil sa, yun nga, sabi nga natin, sa kanyang kawang gawa, mga kababayan. Kaya abangan po natin ha. Hindi pa tapos dito yan. Marami pang mga magagandang proyekto ang Pangulo. Magagandang programa. Abangan po natin. To receive the key from Region 4B is Governor Trina Alejandra Firmado Fabit of Romblon. Hindi naman lahat natin may upload pero kahit papaano. Na-upload din natin ng marami. Kasi minsan guys, hindi pinopost, bigla na lang tayo na makita sa wall na may ginawa pala ang Pangulo na hindi natin nakalain. Di ba? Naku, karamihan dyan, mayors. Mga LGUs eh. Kasama mga drivers. NCR lang yata ito, ano? Oh, yung mga iba kasi, yung batch 1 kasi, mga kababayan, ay Mindanao yun. Nung last year, 2024. Alam ko na Thank you, Region 4B. You may exit to your left. meron tayong video guys eh. In-upload ko yun. Ito second batch na ito actually eh. Pero mas marami ngayon. NCR ito, NCR. Oh, ayan oh. Ay, naku po. Again, thank you, Region 4B mayors. You may exit to your left. Ang dami nito mga bes. Sa grandstand ba naman ang ano? Yung pagbigayan? Distribution ika nga. Buong NCR kamo de. Naku po. Kadami yan mga kababayan. Now may we call on the mayors from Region 5 or Bicol Region. Ay, sa Bicol, oh. Shout out sa mga taga Bicol. Ayan. Dami. Nako, mga kababayan, umuulan dito sa amin talaga. Ay, halos Again, araw-araw. Region 5 mayors, please proceed in front. Wow. Oh, ayan guys, oh. Kadami. Abangan po natin guys yung mga malalaking proyekto ng Pangulo. Uulitin ko. Isa-isa na ng lumalabas na mga bes. Ayan oh, wow. To receive the key from Bicol Region is Governor Noel Rosal of Albay. Wow. Galingan ah. Bakit nga ba mga kababayan? Bakit kaya hindi naisip ng mga ibang ng ibang mga pangulo na mga nagdaan? Saan kaya napupunta yung mga confidential fund nila? 'Di ba yung mga pangulo guys, mayroong mga confidential fund yan? O 'di ba? Saan kaya napunta yung mga yun? Bakit hindi nila nagagawa yung ginagawa ni Thank Pangulong you, Marcos Governor Jr.? Rosal and Region 5 mayors. Please exit to your left. Ibig sabihin, hindi nila nagagawa yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Lastly, may we call on mayors from the Cordillera Administrative Region. Oy, ayan o. Di ba mga bes? Bakit kaya? Ano nangyari? Ganyan dapat ang mga pangulo. Di ba? Nakikita yung problema ng bawat pangangailangan ng bawat region. Kudos naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. Bilib lang talaga ako sa kanya kasi nakikita niya lahat eh. Ang problema, maliit man ito malaki pero grabe. Talagang ang bilis talaga ng action niya. Bilib ako dito talaga sa Pangulo ng Pilipinas. So, tayong mga Marcos loyalists, supporters, hindi lugi talaga. Kasi sabi nyo nga, Tatak Marcos, pag Marcos ang To namuno, receive the key from the Cordillera Administrative Region is Governor Bonifacio Lacuasan of Mountain Province. diba? Pag Marcos ang nakaupo, siguradong the best yan, mamuno.
Dami, oh. Oh. Oy, karamihan guys sa yan, oh, taga Cordillera, mga mayors yan. Oh, ilan yan? Bilangin nyo. Lahat yan. Mayroong Thank you, kanya-kanyang mga Governor Lacuasan and the mayors from the Cordillera Administrative Region. Mayors, Please exit to your left. mayors. Ibig sabihin mga mayors yan. Taga isa-isa sila. Ay, nako. Talaga naman. Salamat po. Wow, galing naman yarn. Galing talaga guys, ha. Ako, speechless na ako talaga sa mga magagandang Thank nangyayari you, ngayon. Mr. President and GM Robles. And congratulations to our LGU recipients of the PTVs in Luzon. Dami. Wow na wow. Galing. Oy, di ba masaya tayo lahat? Ang hindi masaya yung mga DDS. And now, may we invite the President to deliver his message. Tungayan natin pakinggan ang kanyang mensahe, guys. Ang ating mahal na Pangulo. Shoutout po sa inyo. Good morning, everyone. Ay, naghahang yung mga ano nila. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat na yung pagbigat. Naririnig niyo ba? Parang mahina. Tugon tayo. Upo tayo, please. Anyway, laging masaya itong mga event na ito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, na hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. At asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating ginagamit na modelo para sa patient transport vehicle. Marami tayong pinag-iisipan. Naalala ko ng gobernador ako, marami kasi tayong marami kaming mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalang kami yung magagandang ambulansya na nakikita mo sa sine na malalaki. Very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal, hindi kayang bilhin ng probinsya. Ngunit noong nagkaroon ng emergency, yung mga malalaki na yon ay hindi na babagay doon, lalo na doon sa mga maliliit na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-usap nga kayo ni Mayor Isko. Sabi na lalo dito sa Manila, puro iskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil, yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya naasahan ko na pag-turnover namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin na mabuti. Kahit gamit na gamit yan. Meron na kaming experience dun sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan na mabuti, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng pyesa, palitan kaagad. At nakita naman namin na basta we look after the vehicles, ito itatagal ng matagal. Kaya we are very happy now to be able to do this dahil dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino
na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Nagmi-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang pwede nating asahan? All of these things, in-apply namin dito sa aming programa. Hindi lamang dito sa transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng ating healthcare system. Dinala ko ito, ang ating counting statistics, ang na-distribute na ng, mula noong June 2022 to 2025, nakapag-distribute na tayo ng 680 na ganito, na Wow. PTV across the whole Philippines. Wow. Ngayon, ang nandito sa harap ninyo, 395. Wow, Is that dami. correct? 397 na vehicles. Hindi pa ako bumababa sa sasakyan. Pinagmamalaki na ni Mel Robles. It is the biggest in the world na pagbigay ng ganito. Well, nagulat din ako dahil hindi naman yun ang habol natin. Ang habol lang natin, ang habol ko talaga ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon. Tingnan Kaya, mo. sa 680 PTVs, tapos na yan. Ngayong araw na ito, meron tayong 387 na ipamimigay, but this is for Luzon. Kasabay nito, na ipamimigay din natin, meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Wow. Kasama dito sa batch na ito, ayun ay may bibigay na natin. Kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya, pag natapos natin lahat ito, by the end of the year, masasabi na natin, lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Ang plano natin sa susunod, dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa ibang city, titignan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already on the population ng bawat lugar. So, yung malalaki talaga, kahit nabigyan ng isa, kailangan balikan natin dahil sa laki ng kanilang populasyon, kailangan natin maservisyohan lahat. Kaya yun ang babalikan natin. Dagdagan ng We kanila. now have today in Luzon, sa Ilocos 30, Cagayan Valley 72, Oh, Central Luzon 100, dami. Calabarzon 27, Mimaropa 59, Bicol Region 64, at Ancar 35. So, this is an ongoing program. Ito ay nagkataon lang na this is a release for most of Luzon. But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. Kaya ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle, kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin. Inaayos natin ang ating mga ospital, linagyan na natin ng mga specialty centers. Meron tayo ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-ospital, na ma-confine. Lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinaparami natin ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang payment, ang bayad, kasi kahit papano,
yung pasyente, pagka magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon. Dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At kung tayo ay magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Bigyan na lang natin ng siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Yun lang ang siguro na ibigay nila. Yun lang, that is the aspiration. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang. But, minamanayobra natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Congratulations sa mga LGU. You see, guys? Thank you, Mr. President. And that concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing this momentous occasion. You see, mga best, 2022 pa pala eh. So, ibig sabihin, hindi pala si Kanbats ito. Ang dami pala. O, akala ko ba walang nagawa ang Pangulo? Sabi ni Sara Duterte. Biro nyo yan, mga best. Abangan po ang mga karagdagan, mga magagandang balita at malalaking proyekto ng Pangulo. Oh, you see, mga best, ha? Oh. Bukas na po ang Bukas Center ng Pangulo, guys. Kaya pumunta kayo doon, libre po yun. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines!